At sa ibang balita, kumpiyansa ang Pangulong Aquino sa pagpapatatag ng ekonomiya ng ating bansa. Ito ang tiniyak ng Pangulo nitong Martes sa harap ng mga Euro Money Institutional Investors. Balikan natin ang detalye sa report ni Rocky Ignacio. Tiniyak ni Pangulo Aquino ang pagtatagpa ng ekonomiya ng Pilipinas sa taong 2013 sa harap ng Euro Money Institutional Investor kaugnay ng Philippines Investment Forum sa Makati City. Pangulo dahil sa good governance, nakapagtala pa ang bansa ng positibong paglago ng ekonomiya sa kabila ng umiiral na global economic uncertainty. Una na dito ang pag-akyat ng economic growth sa 6.6%, pag-arangkada ng stock market index at mataas na direct foreign investment nitong 2012. If last year I spoke to you of this turnaround, today allow me to share with you the continuing journey of a country that has even more achievements under its belt. 2012 was an outstanding year for our economy, besting all expectations, including our own analysts, by growing 6.6%, one of the highest growth rates in ASEAN. Last year was also a historic year for our stock market with record highs. Nagpatuloy ang mabuti ekonomiya ng Pilipinas sa harap na rin ng pagtaas ng credit ratings ng bansa, malapit sa hangad na investment. Mula kasi sa dating sick man of Asia, kinilala na ng international business community ang malaking potensyal ng bansa sa larangan ng pamumuhunan. Dito inilatag ng Pangulo ang mekanismo para sa target na inclusive economic growth sa loob ng tatlong larangan. Ang agrikultura kung saan mahigit 2 milyong katao ang mabibiyayaan ng dagdag trabaho at oportunidad. Gayon din ang larangan ng turismo at infrastruktura. Right now, Standard & Poor's, Moody's, and Fitch ratings have all placed the Philippines at one level below investment grade, even as bond markets are already pricing us at investment grade. The confidence in our economy likewise resonates within the businesses and institutions we lead. After all, the Japan External Trade Organization, or JETRO's 2012 survey of Japanese-affiliated companies in Asia and Oceania states that the proportion of profitable firms for the countries in the ASEAN 5 declined, except for the Philippines. Dahil sa patuloy na pag-arangkada ng ekonomiya, hinikayat na rin ng Pangulo ang pribadong sektor na maglaan ng pamumuhunan sa 2 malaking proyektong pang-infrastruktura kabilang na ang NLEX-SLEX Connection Road. Kakailanganin din anya ang 36,000 bagong hotel rooms dahil sa inaasahang pagdagsa ng turista. As your businesses progress and as we remain committed to growing the Philippines, there is plenty of reason to believe this upward trend will continue. All of these only set the stage for the next chapter, one that we envision will bring us even closer to our goal of lasting inclusive growth. And I'm here to play an even bigger role in the years to come. Sa bandang huli, tiniyak ng Pangulo na mapupunuan ang mga nasabi ng pangako ng pagbabago sa kanyang administrasyon. Kasama na dito ang pagpasa ng mahalagang batas katulad ng sin tax at reproductive health. Pero hindi lamang anya sa fiscal discipline at good governance ang biyaya ng pagbabago dahil katuwang nito ang sinasabing educated workforce o kakayahan ng mga manggagawang Pilipino. Para sa Telebisyon ng Bayan, Rocky Ignacio.